Paano kung biglang dumating ang dalawang superstar sa team mo at kailangan mong bawasan ang role mo para lang manalo? Iyan mismo ang sitwasyong kinakaharap ngayon ni Tyrese Maxey. Dahil matapos ang isang napakagandang season, bukang handa na sana siyang maging pangunahing mukha ng Philadelphia 76ers. Pero ngayong may LeBron James at Jaylen Brown na sa roster, nagbago ang lahat. At ang nakakagulat, hindi nagreklamo si Maxey. Sa halip, sinabi niyang handa siyang mag-adjust. Pero bakit? At hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo? Yan ang malaking tanong habang papalapit ang bagong NBA season. Sa off-season, gumawa ng napakalaking moves ang Philadelphia. Nagdagdag sila ng dalawang established stars sa katauhan ni na LeBron James at Jaylen Brown. Sa papel, napakalakas ng lineup na ito. May superstar na kayang gumawa ng halos lahat sa court. May elite scorer. May veteran leadership, at mayroon ding young star na papasok sana sa isang season kung saan inaasahan ng marami na lalo pa siyang lalakas. Ang player na iyon ay si Tyrese Maxey. Noong nakaraang season, pinatunayan ni Maxey na hindi lang siya promising young player, isa na siyang tunay na offensive weapon. Nag-average siya ng 28.3 points, 6.6 assists, at 4.1 rebounds bawat laro, habang nag-shoot ng 46.2% mula sa field at 36.7% mula sa 3-point range. At kung titingnan ang kanyang development, makikita mong halos bawat season ay nadadagdagan ang kanyang scoring output. Kaya natural lang na may mga taong nagsimulang mag-isip, pwede na bang maging scoring champion si Maxey? Pwede na ba siyang maging unquestioned number 1 option ng Philadelphia? At baka sa wakas, dumating na ang panahon na siya na ang magiging mukha ng franchise. Pero pagkatapos ng off-season moves ng 76ers, medyo nagbago ang picture. Dahil paano mo bibigyan ng parehong volume si Maxey kung mayroon ka ng LeBron James at Jaylen Brown? At hindi pa nating isinama si Joel Embiid. Iyan ang malaking challenge ng isang super team. Hindi problema ang talent. Ang problema ay kung paano mo hahatiin ang bola. Isipin mo ang offensive options ng Philadelphia. May pagkakataong kailangan ng team ng LeBron. May pagkakataong kailangan nila si Brown. May pagkakataong kailangan nilang gamitin si Embiid. At syempre, may mga gabi kung saan si Maxey naman ang kailangang maging pangunahing scorer. Hindi pwedeng lahat ay mag-average ng parehong numbers. At iyon mismo ang naiintindihan ni Maxey. Sa isang episode ng Number on the Board podcast, nagsalita siya tungkol sa posibilidad na magbago ang kanyang role. At ang mensahe niya ay napakasimple. Gusto niyang manalo. Hindi raw siya masyadong concerned kung bababa ang kanyang scoring average basta nananalo ang team. At dito nagiging interesting ang kanyang mindset. Dahil posible raw na may games kung saan makaka 20 points lang siya. O baka 18. Pero kung manalo ang Philadelphia, okay lang sa kanya. Sa ibang gabi naman, maaaring kailanganin niyang umiscore ng 35. At may mga pagkakataon pa nga na kung hindi available si Embiid o LeBron, maaaring kailangan niyang umabot sa 45 points. Ganon din kay Jaylen Brown. May games na si Brown ang kailangang bumuhat. May games na si Maxey. At may games naman na si LeBron ang mangunguna. Ang mahalaga sa kanila ay ang resulta. At ito ang eksaktong sacrifice na kailangan ng isang super team. Dahil kung titingnan mo ang individual statistics, maaring may mga player na bumaba ang numbers. Pero kung ang kapalit naman nito ay isang malalim na playoff run, maaaring sulit iyon. At para kay Maxey, maaaring ito pa nga ang maging mas magandang opportunity. Bakit? Dahil hindi niya kailangang piliting maging number 1 option sa bawat possession. Kung may LeBron na kayang mag-create ng offense, may Brown na kayang mag-score, at may Embiid na dominant sa loob, maaaring mas maging efficient si Maxey. Hindi na kailangan niyang buhatin ang buong offense sa bawat gabi. At kapag dumating ang pagkakataong wala ang isa sa mga superstar, doon niya maaaring ipakita kung gaano siya kahalaga. Pero may isang malaking concern. Paano kung masyadong malaki ang maging sacrifice? Iyan ang kinatatakutan ng ilang observers. Dahil si Maxey ay 25 years old pa lamang. Nasa bahagi siya ng career kung saan dapat patuloy siyang nagde-develop. Kung biglang lumiit ang kanyang role, baka maapektuhan ang kanyang individual numbers. At ganoon din ang concern kay VJ Edgecombe. Isa siyang young talent na kailangang magkaroon ng sapat na opportunities para matuto at lumago.
Kaya may dalawang magkaibang sides sa situation na ito. Sa isang banda, napakaganda para sa development ng young players na makasama ang mga superstar tulad nina LeBron at Brown. Maaari silang matuto, maaari silang magkaroon ng mas magandang shots, at hindi nila kailangang dalhin ang pressure ng pagiging franchise savior agad. Pero sa kabilang banda, kapag sobrang dami ng established stars, maaaring lumiit ang opportunities nila. At dito magiging malaking test para sa coaching staff ng Philadelphia. Kailangan nilang hanapin ang tamang balance. Hindi sapat na pagsama-samahin lang ang maraming superstar. Kailangan nilang gumawa ng system kung saan alam ng bawat player kung kailan siya dapat umatake at kung kailan siya dapat umatras. At marahil malaking bagay na mismo nabukas si Maxey sa ganitong setup. Hindi nga ipinipilit na dapat siya ang may pinakamataas na scoring average. Hindi niya sinasabing kailangan niyang maging number 1 option. Ang sinasabi niya ay, kung ang sacrifice ko ang makakatulong para manalo, gagawin ko. Pero may isang bagay na hindi dapat kalimutan ng Philadelphia. Si LeBron James ay nasa veteran stage na ng kanyang career. At kahit napakataas pa rin ng level niya, hindi mo maaaring asahan na siya ang magiging full-time engine ng offense sa bawat game ng isang buong season. Samantala may injury history din si Joel Embiid. Kaya kahit napakalakas sa papel ng 76ers, kailangan pa rin nilang magkaroon ng isang reliable young star na kayang magdala ng offense sa regular season. At dito pumapasok si Maxey. Maaaring bumaba ang kanyang scoring average. Maaaring hindi siya maging scoring champion. Pero hindi ibig sabihin na magiging less important siya. Sa katunayan, posible pang ang kabaligtaran. Maaring mas maging valuable siya. Dahil kapag kailangan ng Philadelphia ng speed, shot creation, ball handling, at scoring, si Maxey ang isa sa mga player na pwedeng tawagin. At kung matututunan niyang mag-adjust sa tabi ni na LeBron, Brown, at Embiid, maaring mas kumpleto pa siyang player pagkatapos ng season. Kaya ang tunay na tanong ay hindi, ilang points ang average ni Maxey? Ang mas magandang tanong ay, gaano kalakas ang 76ers kapag handa si Maxey na mag-sacrifice? Dahil maaaring bumaba ang kanyang statistics. Pero kung ang kapalit ay isang championship run, malamang hindi iyon pagsisisihan ni Maxey. At ito rin ang magiging malaking test sa bagong Philadelphia Super Team. Kaya nilang pagsamahin ang talent? Kaya ba nilang hatiin ang bola? Kaya bang tanggapin ng bawat superstar na hindi sila ang magiging number 1 option bawat gabi? At higit sa lahat, kaya ba nilang mag-sacrifice para sa isang goal? Dahil kung oo ang sagot sa lahat ng iyan, maaaring maging napakadelikado ng 76ers sa playoffs. At para kay Tyrese Maxey, maaaring ito ang pinakamahalagang season ng kanyang career. Hindi dahil kailangan niyang mag-score ng 30 kada gabi. Hindi dahil kailangan niyang maging leading scorer. Kundi dahil kailangan niyang patunayan na kaya niyang maging superstar kahit hindi siya ang laging may bola sa kamay. At kung matutunan niya iyon, maaaring mas lalo siyang maging dangerous. Dahil kapag dumating ang isang playoff game na kailangan siyang bumuhat, alam na natin na kaya niyang gawin iyon. Kaya ngayon, ikaw naman ang magsabi. Sa tingin mo ba dapat mag-sacrifice si Tyrese Maxey para sa bagong 76ers Super Team? O dapat manatili siyang pangunahing scorer kahit mabawasan ang touches ni na LeBron at Jaylen Brown? At kung maging successful ang setup na ito, sino sa tingin mo ang magiging tunay na leader ng Philadelphia 76ers? LeBron James, Jaylen Brown, Joel Embiid, o Tyrese Maxey? Dahil isang bagay ang sigurado, hindi magiging boring ang season na ito para sa Philadelphia.